Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamutra TV. Welcome back sa YouTube channel ko. At kung bago ka lang, huwag kalimutan subscribe. And kung nakapag-subscribe ka na, thank you so much guys. And sa mga magbabalak mag-subscribe, ayan, thank you in advance. Ayan, salamat sa mga laging nakatutok sa mga vlog ko at mga bagong upload ko. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan. Lagi nanonood. Thank you so much guys. And God bless sa inyo. At sana makahanap na kayo ng trabaho kung naghahanap ka man dito sa Macau. And gusto ko shoutout sa yung mga naghahanap ng trabaho dito sa Macau. Kaya yan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Diba? Minsan talaga hindi mo may iwasan mawala ng pag-asa, di ba? Yung ilan na lang, ilang days na lang tapos na, yung 20 days ka na lang. Sabihin mo, kaya pa ba? Kaya pa ba? Hindi mo matanggap na paubos na visa mo, di ba? Ang hirap tanggapin. Pero kung ganun man mangyari, tanggapin mo. Mag-Thailand ka, kung yun talaga yung pinagkaloob ng Diyos na mag-Thailand ka. Tanggapin mo kung anong nandyan. Kung uuwi ka ng Pinas, talo ka. Yung naumpisahan mo na tapos di mo tatapusin. Pangit yun. Yung sumuko ka na kaagad. Dapat pagbigyan mo pa ng isang pagkakataon. Kung hindi ka nakahanap ngayon, for sure next month pagbalik mo ng Macau, kahanap pa na. Yun lagi dapat mindset mo, hindi negative. And yun lang guys, positive dapat lagi tayo. Ang hirap na ngayon maghanap ng trabaho dito guys sa Macau. To be honest, ang hirap. Kaya yun ang tatalakayin natin ngayon sa vlog ko na to, about sa mga ang hirap ng trabaho. Yung guys, suggest ko lang sa inyo about sa mga agency, huwag na kayo mag-dropbox. Huwag na kayo mag-dropbox kasi sayang lang yung resume nyo. Araw-araw kayo mag-dropbox. Isipin nyo yan, ang dami nakalagay dun sa dropbox, puno, di ba? Tapos wala naman nangyari araw-araw. Nasasayang lang yung pinampiprint nyo dun. Yung discarded dyan, pasok kayo sa agency. Tanungin nyo kung may quota. Ma'am, you have quota. Pag sinabing wala, huwag kang maglagay dun, di ba? Sinong niloloko mo pag naglagay ka pa rin dun tapos wala namang quota? Tatapon lang nila yun kinahaponan pag uwian. Tapon nila yun tapos bukas umaga lalagay ulit nila yun sa hagdan, sa pinto, ganon. Kaya much better talaga tanungin nyo muna kung may quota. Pag wala, huwag kayong maglagay kasi sayang pinagpiprint nyo dun, sayang lang pera nyo. Tapos ngayon guys, mag-online na kayo. Yung mga agency na yan, bihira lang kayo maglagay doon. Pwede naman kayo doon maglagay sa mga dropbox, pero wag lagi. Maglagay kayo doon hapon, punta kayo ng hapon kasi pag umaga puno yan. Pag umaga ka maglagay doon sa dropbox, kawawa kasi andun ka na sa ilalim, yung maghapon maya oras-oras may naglalagay, andun ka na sa hapon, andun ka na sa ilalim, kaya mas maganda hapon mag dropbox. Tapos magtanong kayo may quota, yun the best talaga. Magtanong kayo may quota para hindi masayang yung mga resume nyo. Magkano kayo paprint, diba? Araw-araw ka nagpapaprint 100, tapos napupunta lang sa wala. Tanong kayo may quota. Pag may quota, dapat yung resume nyo guys dito sa Macau kasi ngayon mahigpit na sila ngayon. Hindi na nila tinatanggap yung walang experience. Yung may experience na hinahanap nila, tinatanggap. Lahat ng trabaho dito sa Macau, ilagay nyo sa experience nyo. Cleaner, dishwasher, waiter, room attendant, public area attendant, yan. Maglagay kayo dyan. Delivery sa mga lalaki, security, repacking, yan, mga repacking, basta maglagay kayo dyan sa mga kitchen helper, yan, lagyan nyo yung resume nyo para lahat nandyan, para pag hinanapan kayo ng kahit saan trabaho pwede kayo, lagyan nyo dyan. Dapat saka memorize yun yung mga resume nyo
experience, kasi minsan tatanong kung kailan ka ilang years ka, tapos agkaibang sagot mo. Delikado yan, dapat memorize mo yan. Huwag na kayo online na lang kayo mag-apply. Dropbox, bira lang. Online kayo mag-apply, tapos dyan kayo mag-apply sa mga resto, sa mga gilid-gilid. Pasa kayo dyan, sa mga hotel na mga maliliit. Sa 5-star naman, mga hotel, Galaxy, ganyan, Milko, ano pa ba, MGM, online kayo magpasa. Kunin nyo doon yung mga email ng mga ng mga 5-star na hotel. Email lang talaga yung pwede mag-apply doon, kasi pag nag-dropbox ka sa mga ganyan, malabo yan. Kasi dami din naghuhulog dyan eh. Email talaga yung the best dyan pag nag-apply ka sa mga 5-star dito sa Macau. Yan. Kung nasa nasa Thailand, mag-email ka na habang nandyan ka sa Thailand, para pagbalik mo ng Macau, may interview ka na kaagad. Diba? The best yan. Mga siguro 1 week before, bago ka makabalik ng Macau, mag-email ka na dyan. Apply ka na through email. Yung guys, yun niremind ko about sa pag-apply. Wag na kayo mag-focus sa mga agency, kasi ang daming nag-Thailand na dyan lang nag-focus sa mga agency na yun, na wala nangyari. Ang laki na ng gastos about sa pagpasa-pasa ng CV na yun dyan sa Dropbox. Wala naman nangyari. Kaya mas maganda, mag-iba ka na ng ibahin mo na yung strategy mo. Huwag ka na mag-Dropbox. Yun nga, sinasabi ko lagi, pag punta ka sa agency, tanongin nyo, lalo na dyan sa may mga bayad, tanongin nyo may quota. Pag sinabing wala, huwag ka magbigay. Sayang yung pera mo, magbibigay ka ng wala namang quota. Lokohan yan. So yung niloloko mo sarili mo, bibigay ka, walang quota, tapos 10 pa. Pangkain mo na yun, pampaprint mo na yun, tapos sinayang mo lang. Tanungin nyo yung may mga dapat nga, hindi kayo nagpapasa din sa may mga bayad eh. Yung nililibre mo lang sila ng mga pagkain araw-araw. Nililibre mo sila araw-araw ang tapaw. Magkano yung naghuhulog, nagpapasa din sa may mga bayad araw-araw? Siguro sabihin natin 20 o sa 20 na yun, times 10 mo, o na nasa 200 na. May pambili na sila araw-araw ng snack, lunch, dinner, lahat na. Breakfast, nalibre mo na sila, tapos wala nangyari. Yung guys, huwag na kayo dyan sa may mga bayad. Gutumin nyo muna sila 1-2 buwan, tapos online kayo lahat, mag-online. Tapos yun sinasabi ko, try nyo lang din minsan magkaroon kayo ng kapal na mukha. Kasi alam ko nahihiya kayo magpasa-pasa dyan sa mga lalaki naman. Marami namang trabaho dito, totoo lang, para sa lalaki. Punta kayo sa mga gilid-gilid dyan, sa mga isdaan, palengke, tanong kayo dun. Malay nyo kaya sa mga delivery, maging kargador ka, o at least may trabaho. Sa mga babae naman, yung mga namimili ng trabaho, kung may opportunity sa bahay ka muna, diba? Pansamantala. Kasi kung puro cleaner yung hinahanap mo, tapos wala, nakailang exit ka na sa Thailand, ubusan ka ng budget. Mabuti kung may nagsusupport sa iyo na may trabaho dito sa Macau, okay lang yun. Pero kung sa Pilipinas lang inaasahan mo, kawawa sila. Dapat ka muna, sa bahay ka muna kung may opportunity. Tapos before ng end ng kontrata mo, paalam ka na sa amo mo na magki-cleaner ka. Kailangan mo na malaking sahod. Di ba? 1 month before, apply ka na, para pag the-end na yung kontrata mo, may backup ka. Ganun yun. Kasi kung walang backup, wala, nahirapan ka rin maghanap. Dapat 1 month before, hanap ka na. Ganun yung the best decision mo na sa buhay mo, na grab mo muna yung mga nandyan. Huwag ka muna mamili sa ngayon. Mas maganda yung may record na yung resume mo, ex Macau ka na. Mas maganda yun. Mas malaki yung advantage mo sa mga bago dito sa Macau. Yun. Kasi wala kung wala pa yung cleaner, matagal pa, tapos wala ka namang nagsusupport na mapera, kawawa yung nagsusupport sa'yo. Maubos lang, diba? So exit ka pa ng Thailand,
Ganun muna. Isipin nyo muna yung kung ano nandyan. Huwag nyo muna isipin yung wala pa. Diba? Yun lang guys, and ingat tayo lagi dito sa Macau, sa mga scammer. Lalo dyan sa Facebook na yan, ang Bahay Kubo na yan. Daming mga ano dyan, scammer. Pag mga money involved agad, huwag na kayo mag kana. Huwag nyo nang kanain yun kasi pipiraan lang kayo nyan. Yun ang suggestion ko guys, sundin nyo kahit isang beses lang, sundin nyo. Kasi kung agency lagi, mag-isip ka isang buwan ka na nag-agency, pasa-pasa Dropbox, wala nangyayari. Ibig sabihin, hindi talaga effective yan. Ibahin mo na, punta ka na doon mismo sa company ka magpasa, hindi sa agency. Try mo lang din minsan. Saka mas maganda yung ikaw lang mag-isa mag-apply. Suggest ko lang din sa mga di nakakaalis ng mag-isa, walang mangyayari sa pag-apply. Kung ayaw ng kasama mo, kaibigan mo umalis, hindi ka rin naalis. Alam mo naman yung araw natin mahalaga Araw-araw mahalaga, lalo na pag tourist. Everyday mahalaga yan, yung bawat araw kasi bilang na yan Pag hindi umalis yung kasama mo, yung kaibigan mo, ay pre, bukas na tayo, lasing ako kagabi, ikaw na bahala, ikaw na lang. Ay, ako rin pre, tatamad ako bukas na lang din tayo. Wala mangyayari sa'yo kung ganyan ka. Pero kung ano ka talaga, desidido ko talaga maghanap ng trabaho, umalis siya hindi, aalis ka talaga, bahala ka sa buhay mo. Ganun dapat mindset mo. Kung hindi siya alis, ako alis. Kasi hindi ka naman anuhin na yun pag nakahanap siya ng trabaho, hindi naman yung pag nakahanap ka ng trabaho nandun sa bahay, pares kayo kukunin Kung sino naghahanap, yun lang kukunin siyempre, di ba? Hindi siya kasama, ikaw lang nag-apply ka di ba? Kasi kung patamad-tamad ka dito sa Macau, walang mangyayari sa'yo di ba? Paya-iya ka, walang mangyayari. Dapat kapal na mukha yung gamit mo dito sa Macau, sa ibang bansa. Dapat makapal mukha ka. Huwag ka gumaya sa iba. Na kung ayaw nila, example, magkakasama kayo sa 4 kayo. Sasabihin ng sasabihin mo, pre, hindi pa ako nagpasa doon. Ay, huwag ka na magpasa doon. Nagpasa na kami doon kahapon hindi ka rin papasa, di ba? Mas maganda talaga, ikaw talaga. Mas maganda ikaw lang mag-isa. Tanungin mo kung may mga quota, may agency. Kung wala, huwag kang magpasa. Yun lang suggestion ko. Sundin mo kahit minsan. Kung hindi, ikaw, nasa sayo naman yun. Basta nagbigay na ako ng tips. Yun lang guys, and shoutout sa lahat. God bless. And kaya nyo yan. Huwag mawalan ng pag-asa. God bless.